Ang tama, malamagong bagal tapos malungkot. Alamat ng tapang sa timog ng bansa. Sa Davao nagsimula, isang taong tahimik ngunit puso'y palaban na. Rodrigo ang pangalan, Roa ang gitna, Duterte sa dulo, tatak ng tapang sa kasaysayan ng bansa. Mayor na walang sinasanto, walang pinipili sa batas at disiplina. Siya'y tunay na sandali, kaliwat kanan ng sindikato, pero hindi siya kinain. Kahit patong-patong ang banta, sa takot di siya natinag, di siya umatras sa laban nang siya'y mahalal bilang panggulo ng bayan. Nagsimula ang yugto ng isang mahigpit na pamamahalaan. Tapusin ang droga, linisin ang lansangang iyon ang sigaw niya. At sa gabi, katahimikan na naging pamantayan. Ang mga adik ay nakuble, mga kriminal nang inig, mga pulis ay tumindig sa utos niya'y mabilis. Sumang-ayon, hindi lahat natuwa, pero sa masa siya ang liwanag sa gitna ng gabi at duda. Nagbigay siya ng libreng edukasyon sa mga eskwelahan, sa OOFAB, proteksyon at agarang tulungan. Bil sa kalsada at mga daan, isang lider na ginawang konkretong hakbang. Ang pangarap ng bayan, pero habang minamahal ng ilan, kinamumuhian ng iba. Sapagkat sa tapang niya natamaan ng mga nasa itaas, mga elitista at politiko, dating nagtatago sa batas, ngayon ay lumabas at nagsimulang bumanat. Pagkatapos ng termino, tila binaliktad ang istorya. Mga dating kakampi ngayon biglang nagbago ng muka. Ibinato sa EEC, parang siya'y isang halimaw, samantalang ang hangarinin niya'y ligtas na pamumuhay. Masama ka raw, digong sigaw ng mga kritiko. Ngunit ang masay tanong, nasaan ang hustisyang totoo? Sino ba ang may sala? Yung lumabang o yung pumikit? Sino ba ang tunay na traidor? Yung tumayo o yung pumitik? O may pagkukulang, siya mismo'y di nagtago, pero ang puso ng serbisyo hindi nagnakaw ng pangako. Bansa'y nilabanan niya ang buong tapang at galit, hindi para yumaman, kundi para gisingin ang Pilipinong pilit. Kaya't sa kasaysayan, siya'y bahagi ng alamat. Isang lider na sa kabila ng unos, nanatiling matapat sa mata ng mga tunay na Pilipino. Hindi siya kriminal, kundi ang mama ng bayan na lumabang kahit siya'y itinulak ng mga mapanlin lang. Sa kulungan man ng banyaga o sa mata ng pandaigdig, ang alaala ni Digong ay lalaban sa bawat titik. Sapagkat ang tahay, hindi lang sa sigaw, ito'y nasa puso ng taong handang mamatay para sa bayan niyang mahal.